Ladies and gentlemen of this House, it is our duty, it is our obligation to keep track, mabantayan yung budget because education is a number one priority. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Bistado na ho ang mga trolls, keyboard warriors ng PCO ni Kong Marcolita sa nangyayaring budget hearing tungkol po sa PCO. Nakakalula po ang hiningi na budget ng BUPLACS na ito. Mantakin ho ninyo, meron po silang sariling vault para lagayan ng pira para pambayad sa mga trolls. Patay kang buang ka. Kung ungab nagwala sa Kongreso, binatikos ang maanumalyang budget ng gobyernong nakangiwi ang panga. Mga hipokrito di umano ang mga kongresistang mga kawatan sa gobyerno. Kaya hindi mapigilang nagwala ni Kung Ungab. Pero bago ang lahat, palike mo muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay ho itong ginawa ni Kung Marcolita. Talagang isiniwalat niya ho na may mga bayaran talaga na mga trolls itong PCO. Pinunduhan po ito ng milyon-milyon. Ganong katindi para lamang pabanguhin ang pangalan na Bongbong Marcos. Wala na yan, mabantot na yan. Sira na yan, wala nang sisirain pa. At nabisto rin po niya. Yung parang networking style ba? Kung ikaw Ensaymada Vloggers. Ikaw Ensaymada Vloggers, meron ka ng sahod monthly. Kulang-kulang 100,000 buwan-buwan sahod mo, meron ka pang load allowance, meron ka pang downline. Yung downline mo, ito yung mga keyboard warriors. Ang galing mo! Kalbong BUPLACS. Huwag na natin patagalin pa. O pakinggan po natin itong mga banat ni Kong Marcolita. Ay, wag muna. Mas maganda painitin muna natin si Kong Ungab. Pakinggan po natin mga kabisda. I respect the views and opinions of my colleagues, and I salute my good friend Congressman Irice for taking the road of statesmanship a bit further. Mr. Speaker, the budget of the Office of the Vice President had suffered so much reductions in 2024 and in 2025. Drastic reductions. I was a member of the previous Congress, the 19th Congress, and even there were two occasions that we were even debating at the committee level to the point of heated debates, perhaps altercation, to the point of this representation and the former congressman, now Senator Dante Marcolita. We were debating at the appropriations committee level because during the time they were not willing to grant the traditional parliamentary courtesy deserving a higher or co-equal office of government. Mahaba yung discussion. Hindi ko lang maintindihan kung bakit didiretso magtatanong yung mga kasama natin
to a higher office, which is the office of the Vice President. We argued there. At respect for the due process, not for the budget process. How can we respect the budget process? Let me say this. My only hope is that all things will be corrected in this Congress. The budget process will be corrected in this budget and in this Congress. Why I said that? There are two parts of the annual budget that is presented to us by the executive. First part is the new general appropriations, and the second part is the automatic appropriations. Yung automatic appropriations, hindi na natin yan pinag-uusapan dito because they are already covered by previous special laws debated by our predecessors. Pero in the 2025 budget, the automatic appropriations were mangled, lumampas. May dagdag bawas, 14 special laws were amended, kasama na yung PhilHealth law at saka syntax law amended. Ang daming ginalaw, 14 special laws sa automatic appropriations na hindi dapat ginagalaw yan. Pagdating sa new general appropriations, kaya nga tayo tinatawag na General Appropriations Act, new general appropriations, yun yung ating didiscuss. What comprises the new general appropriations? The program funds and the unprogrammed funds. Program funds, 26 out of 27 departments were mangled beyond recognition. Grabe. Isa lang ang hindi ginalaw, DBM. Bakit ang lakas ng DBM? 26 were mangled. Dagdag bawas. At saka yung program appropriations nilipat sa program including the foreign assisted projects. At saka yung fiscal space na naiwan, pinalitan ng mga priority pet projects na wala man lang sa National Development Plan ng ating Republika ng Pilipinas. Pet projects inserted. That's why in this rostrum, I said last August 4, the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed by this Congress and perhaps by the entire Philippine history. Ginalaw, program appropriations, and program appropriations may ongoing releases pa. Grabe. Tindi yung ginawa ni Saldico at Martin Romualdez at Bongbong Marcos sa budget. Mantakin mo yan. Sila-sila lang nagmaniobra lahat. Tuloy, kung ungab. Alam niyo kung anong worry ko? For us, legislators, even the executive, must consider that the number one priority of the Constitution says that education will be given the priority and the highest budget year per year. Sa 2025 budget, nahabol ng DPWH ang total infrastructure budget. Kahit ano bang sasabihin nila at binago yung composition, still malaki pa rin ang infrastructure budget kaysa education sector. And they are still releasing from unprogrammed funds. Mas lalong lumaki yung gap between infrastructure and education. Ladies and gentlemen of this House, it is our duty, it is our obligation to keep track, mabantayan yung budget because education is the number one priority of the Republic of the Philippines. Iniwan na ng budget ng infrastructure. Highly questionable pa kasi yung mga releases ang malalaki. Flood control projects. Where can we get respect from that? Ladies and gentlemen of this House, my personal, yes, OBP, what I am saying is the budget process. How will we get respect? That's why the chairman, Madam, the Appropriations Committee, this Congress have a very big role to perform, to correct
the image, to correct the impression, we must be able to come up with an honest-to-goodness budget for 2025. Yun lang po. Grabe, nakakagigil, no? Buti na lang, meron pang ganitong klaseng mga kongresista. No? Galit sa kurakot, galit sa corruption. Kasi sa national budget, dapat ang pinakamalaking pondo dyan ay yung Department of Education. Ang ginawa ni Bongbong Marcos, binali yan. Mas malaki pa ang budget ng DPWH kumpara sa Department of Education. Pilit nilusutan niya ng Department of Budget of Management. Kung ano-ano nang pinanglalagay doon para magmistulang malaki ang budget ng Department of Education. Mantakin mo, yung budget ng DPWH, alam mo magkano? Trillion na eh. Ganong katindi. Kasi nga, nandun yung mga ghost projects, flood control projects, mas malaki ang kickbacks na makukuha ng mga kongresista. Kaya ito po yung ginawang mikos-mikos ni Saldico, Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kailangan managot ho sila dito. Ito, budget pa rin po ang ating pag-uusapan. Pero, kakaiba pong twist na ito. Kung Marcolita, binisto po ang mga keyboard warriors ng Marcos admin under PCO. Marami palang nagpupundo sa PCO. Hindi lang yung humihingi sila ng taon-taong budget. Meron pang nagpupundo sa kanila na mga opisina sangay ng gobyerno. Binisto po yan ni Kung Marcolita. Alam natin, maraming trolls. Dito sa atin, sa Bisdak Pilipinas, ang daming trolls. Sa akin, sa FB page ko, grabe, ang daming trolls. Na high blood na yung mga trolls doon. Yung mga keyboard warriors, talagang nagbabanta na sa akin, nagpa-private message na sa page ko. Marapit na sila ma-high blood ko. Ito, pakinggan po natin yung mga natuklasan ni Kong Marcolita na kailangan malaman po nating lahat dahil dito po napunta yung buwis natin sa katarantaduhan ng PCO para lamang ipagtanggol ang bangag na Pangulo. Ito, pakinggan po natin. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor, magandang gabi po sa ating lahat. Ang una ko pong katanungan ay tungkol sa dagdag pondo sa PCO para sa ASEAN chairship sa darating na susunod na taon. 17.5 billion pesos is earmarked for the Philippine hosting of ASEAN in 2026. Grabe, laki. What is truly astounding is that within this, a combined 1.4 billion is being handed over to the PCO alone and its attached agencies for communications-related activities. To be more detailed, 553.7 million pesos will go to PCO proper and 807.9 million pesos for RTVM. And the rest are scattered among your other offices. Yung 1.4 billion po na ito na hinihingi ng PCO ay mas malaki pa sa entire annual budget ng karamihan ng mga departamento ng ating gobyerno. Grabe. Paano po natin ito madedepensahan? Itong kung communications lamang for a year-long summit, bakit to makapagbuo ng halaga na bakit ito gugugol ika nga ng 1.4 billion pesos? Tingnan lang ha. 1.4 billion pesos, ito po yung hininging budget ng PCO para di umuno sa Asian Summit. So next year na ho ito, tama? Bukod pa yung yearly na budget ng PCO po, siguro mga 2 billion lampas. Ang budget ng PCO next year, puta tiba-tiba ang mga trolls ni Mal. O tuloy
Kung communications lamang ang trabaho ng Mm. PCO. Madam Speaker, Your Honor, nakalagay po sa, nakalodge po sa Office of the President yung pangkabuoang budget for the ASEAN. So, ang PCO po, dahil this is national pride in a way, we can't be put in a bad light. Andito po yung, sa ASEAN po, there will be a lot of projecting our country externally on why we deserve to be nominated and elected also sa UN Security Council. So hindi rin naman po tayo po pwedeng masyadong salat ang ating presentation. And also the advertising rates po ngayon, we can provide the advertising rates for TV, for the billboards, for the radios. Lahat naman po yan naka-detail dahil mahabaan po yung ating, hindi lang po yung on the specific date but before, during, and after. Marami po yan mga paggagastusan po sa mga advertising and consulting services po. Ngunit yung pong ASEAN ay nakalatag na rin sa budget ng Office of the President. Correct. Meron na ring budget counterpart ang DOT, ang DFA. So itong binabanggit kong 1.4 billion is for PCO alone. Hindi ko alam, hindi ko po maintindihan kung paano nyo po susunugin itong ganitong halaga. Kung communications lamang ang ambag ng PCO para ika nga maipromote itong ASEAN Summit na ito. Marami rin po, Madam Speaker, Your Honor. Marami din po, hindi lang po purely advertising expenses. Naka-itemize naman po, may training expenses, may consultancy expenses, communication expenses po, representation expenses, and also we need to produce in-house marketing content materials to showcase in certain international roadshows po. And marami pong materials na kakailanganin po during all this time, Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Nabanggit niyo po kanina, kailangan we should be able to project nicely before the international audience. Kaya lang po, we are being hounded by the biggest news that's been proliferating for the past few months. Ito nga pong issue ng corruption dito sa ating flood control projects, na kung saan pati yata yung mga creditors natin, pati yung mga nagpapautang sa atin ay umurong na. Parang isang bangko sa Korea ay huminto na sa atin. Hindi na yata tayo papautangin dahil sa rampant corruption. Itong imahe ng ating gobyerno na hindi maganda, kumbaga. Okay. Bakit humingi pa po ng budget itong PCO 1.4 billion pesos para sa Asian Summit? Tingnan mo meron nang ina-allocate na budget sa Office of the President na 17 billion pesos. No? Para sa Asian Summit na yan. At meron din budget yung DOTR at Department of Foreign Affairs para sa Asian Summit na yan. Bakit itong PCO ay hihingi pa ng budget? Dapat ang PCO, kung gusto mo ng budget sa communication, hihingi ka sa Office of the President. Hindi yung hihingi ka ng kahiwalay na budget, puta dubli-dubli. Communication lang kayo Laki niyan, 1.4 billion pesos. Malamang pambayad talaga to sa trolls. Tuloy Ano ang naging role ng PCO para pabanguhin ang imahe ng gobyerno natin insofar as we are operating under a backdrop of a flood control scam to the tune of 545 billion hanggang 1 trillion pesos. Madam Speaker, Your Honor,
siguro naman po mas lalong mahirap kapag dumating ang sa isang taon na wala man lang tayong konting presentasyon, at least in the cultural side. Kaya doon po ay talagang magko-concentrate po tayo sa ating mga national achievements in terms of culture, and yung ating mga sa iba-ibang mga products po sa iba-ibang mga regions. Siyempre po, kailangan din natin ipresenta ang sariling bansa natin in the best light without highlighting what we are now experiencing po. So, mas lalong mahirap naman po kapag hindi rin naman tayo kahit papano maghahanda in terms of at least public relations. Dahil meron naman po tayo talagang ina-aspire na project, international milestone po na seat para sa United Nations Security Council. Hindi po ba dapat ang mag-spearhead nitong ASEAN Summit na ito ay ang DFA? Tama. Yung sinasabi niyong pagpapaganda ng pagpapalawig ng PR in public relations, hindi po dapat silang magtalaga nitong role na ito. Dahil ASEAN po, yan po ay ginawa para to foster a stronger inter-regional presence and stronger ties in between ASEAN countries. So dapat this should fall under the purview of DFA. Or sinabi niyo po para makilala ang kultura natin, di ba dapat DOT po ito? Tama ka dyan, Kong Marcolita. Yung kultura po natin para i-present, hindi po gawain ng PCO. Ang PCO, ang gawain lang nila yan, yung communication lang. Pero yung kultura, no, putya gawain yung Department of Tourism yan, ipopromote mo kung ano meron tayo dito. Yung mga presentation, Department of Tourism yan. Gaya yung ginawa sa noong SEA Games dito ni Tatay Digong, Department of Tourism yung presentasyon na yun, hindi PCO na buang na. Madam Speaker, Your Honor, this is po together po nag-work ang mga agencies po ng administration. Kasama po ang PCO, of course, the DOT and the DFA will spearhead these. Pero kami po sa agency will be on the communication side. Mga content, digital content, media content po, para po sa pag-highlight po ng image po ng buong bansa. Wala ba kayong kamera na bili? Hanggang ngayon? Wala ba kayong pang video? Butsarina. Lumulusot, bibili ng bago? Gamitin nyo yung mga existing cameras ninyo. Anong kinalaman ho ninyo dyan sa cultural presentation? Dyan, mag-video kayo. Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Noong 2023, 493 million ang budget ng PCO. Ito na. And in 2024, it nearly doubled to 933 million. Only to be slashed to 695 million in 2025. And now, PCO is requesting a 954 million budget for 2026. Pero kung titignan nyo, 900 million budget hiningi ng PCO para sa 2026 plus yung 1.4 billion na sabi para sa Asian Summit at total of magkano? 2.3 billion pesos ang magiging pondo ng PCO next year po. Okay ninam talaga naman ang tindi. sa 287 authorized positions ng PCO, 166 lang ang napunan. The rest are vacant. Pagkatapos, medyo heavy tayo sa pag-employ ng mga contract of service and job orders na kung saan meron higit kumulang 232 to 240 Contractual. individuals ang ating hina-hire. So it only shows that it's reflective of poor administration, and the PCO simply pays out its personnel
to reach its goals. Parang kumukuha lang ng mga contractuals. Correct. Madam Speaker, Your Honor, medyo unfortunate lang po dahil nagkaroon po ng history talaga ang agency na medyo nagpalit po ng leadership. But right now, we are awaiting, meron pong request tayo sa DBM on plantilla positions, creation of plantilla positions. We are still awaiting if they will approve it for yung doon sa Hirap na si Madam, the sumagot. operations that you are asking, Your Honor. So, hihingi po tayo ng new positions pero 166 pa lang po ang field out of 287. Why the need to request for more positions? Hirapan na ho si Madam. Suspend session. Motion to suspend. Suspend session. Session suspend. O, tsaka na, yung mga contractual kasi, yun po yung mga trolls. O, yun. Kaya ko ni-question ni Kung Marcolita. Tapos naghingi pa ng another position, nag-request. So, dagdag pa rin yun. Mga trolls pa rin. So, magparami ng trolls. Itong PCO, kitang-kita na. Ano yun? The idea is mabawasan po yung mga contract of service po. That's why hindi pa ho na-fulfill. We are still awaiting. Tsaka hindi ho match yung mga positions po doon sa mga tao po dahil meron po yung akmang mga qualifications po. Parang humingi ng ibang position para daw yung mga contractual mabawasan. Lolo. Hirap na hirap si ate. Okay. During the budget hearing for the PCO, sinabi ko baka yung GAO na yan, GAOs na yan, pati yung contract of service personnel, yan yung mga keyboard warriors ng PCO. Yes! Huli ka rin. Yan talaga yan, keyboard warriors. Yung mga contractual, tapos may bagong job orders. Yan na yan, wala na pong iba yan. O, tuloy kong, Na madiin naman na itinanggi ng ating secretary. Pero ngayon nananatiling mahiwaga sa akin dahil sa aking paniniwala, itong mga job order na ito at mga contract of service ay ginagamit talaga na keyboard warrior. Keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, kahit tingnan niyo po ang budget ng PCO, wala po kayo makikita per line na ganyan po na for keyboard warriors. Lahat po, we still contend that kung ano man po ang nakikitang mga likes, these are organic likers po sa mga social media. Wala rin pong ginagamit ng mga reactors. Alam niyo naman po ngayon, masyadong mainit po ang social media. Kung sa presidente po, sa PCO, marami pa rin naman pong masasabi akong loyalists or talagang nagmamahal po sa ating presidente at naniniwala po sa kanyang administrasyon. So, hindi po yun mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit. Check niyo po yan sa item, wala pong ganyan po sa sinasabi niyong mga reactors po, Your Honor. Los. Mga organic daw, yung mga likers. Dahil marami pa naman daw ang sumusuporta kay Ngiwim. Anong mga organic? Pag tiningnan mo nga yung account, mga Indiano Parang bot, pare-pareho yung comment, copy-paste. Tapos walang mga profile. So organic, hindi po organic yung mga likers dyan. Tsaka walang supporter si Bongbong Marcos sa social media. Puro tawa nga lang. Kaya simula nung tinawanan yung kanyang FB page, nag-hire na kayo ng mga trolls.
Walang organic, kundi meron dyan mga adik. Adik, mga naniniwala kay Bongbong Marcos yan, siguradong mga adik yan. Walang organic, meron adik. Don't panic. Ang lahat ng mga yan, mga adik. Wala sino bang magmamahal sa kurakot? Sino bang magmamahal sa traidor? Sino bang susuporta sa kawatan? Sino bang susuporta sa nagpapahirap sa bayan? Wala, lumulusot lang kayo. Halatado naman kasi na may mga trolls kayo, mga keyboard warriors. Bakit pa ho ninyo tinatanggi? Yung mga job orders na yan, yung mga contractual na yan, yan ang nagpapatunay. Kita nyo naman sa lahat ng mga channel, ng mga DDS. Nandun yung mga trolls. Dito nga, may bingot pa dito sa atin eh. Hindi na nga lang maka-trolls tong si Bingot dahil hindi na tayo nagla-live. Ano na lang tayo? Upload na lang. Pumapasok yung mga trolls sa mga live. Tuloy natin, Kong Marcolita. Quest. So kung idadagdag pa ho yan, mathematically, kumbaga po, ay talagang hindi naman ho kakasya ang budget kung meron pang mga ganyang mga incentives po ang mga empleyado po doon sa sinasabi niyo po. Madali naman po kasi magsabi na nakapasok po ako sa ganitong ahensya, ganito ho ang trabaho ko, ganito ang sweldo ko. Pero sinabit na ho namin kasi as your request, Your Honor, yung lahat po ng kontrata and job descriptions of all the people na nakapasok po sa PCO po. Your Yung Honor. pong 200, thank you, Madam Speaker, distinguished sponsor. Yung pong 242 na Contractual. contract of service at JOs na yan, lahat po yan are housed inside the PCO building? Patay ka dyan. Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawak, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house It can the house 240. 242. Yes, Your Honor. Ayaw maniwala ni Kong Marcolita dyan na yung 242 nasa opisina ng PCO. Gaano ba kalaki yan? 242 makiter mo? Yung empleyado, puta, call center datingan ah. Wala, yung iba yan nasa bahay yun, nagpipindot ng keyboard. Kaya nandyan ngayon, nakatingin yung mga trolls sa atin eh. Kaya nga keyboard warriors, hindi yan nagre-report. Animal bias meeting dyan. Nasa mga kanyang mga bahayan, nagpipindot ang mga animal ng trolls. Oh. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Ito. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Wow! Kay Mil! Madam Speaker, Your Honor, wala po. Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po. Pucha, si Mil! Kay Baki, 5 million? Monthly yan ha, monthly. Puta na, kaya pala daming mga trolls. Sa PCO ha, 5 million ha. Ano yan, meron bang may TV dyan sa inyo? Okay, tuloy oh. Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito 5 million. Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Wow, Baki! Meron palang Office of the First Baki. 10 million. Taon-taon. No? Kada buwan ba yun? 10 million, 5 million, 15 million na. Madam Speaker, Your Honor, the PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Pucha guys, ano pala, buwan-buwan?
Buwan-buwan pala, kalok taon-taon, sorry ha. Buwan-buwan, 5 million kay Mil, 10 million kay Baki, 10 million kay Executive Secretary. Utsa, buwan-buwan meron silang ilang milyon? 25 million additional na pondo para sa mga trolls. Antindi, kaya maraming mga black propaganda laban sa mga Duterte. Tsaka daming mga trolls. Ganyang kalaki pala. 25 million na bukod pa yung sarili nilang pondo. Oh. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the Office of the Executive Secretary. Grabe. 25 million na yun, ha? Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon doon para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon, nalalagyan ng pera? Putyano, may sariling vault na ang hinayupak. Parang bangko na. Kasi mantakin mo, merong kang pondo buwan-buwan na 25 million. Galing sa opisina ni Baki, galing sa opisina ni Bersamin, galing sa opisina ni Mil sa PCO. So, kailangan mo talaga ng vault. Except pa po yung taon-taon na pondo. No? So ngayon, talagang mukhang kailangan nila ng malaking vault kasi nga, hingi sila ng 2 billion, 2.3 billion pesos. Bukod pa yung buwan-buwan na binibigay sa kanila. Puta, grabe na talaga to, oh. Tuloy, oh. Madam Sagot! Speaker, Your Honor, there is a small vault Uy, for umamin. the cash section for the immediate needs. But it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Wow! Sana all! Swerte ng animal na mga trolls si Bangag, oh, bilyon-bilyon pondo, oh. Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section, and it's again, it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip area ko lang po, yung ganun, the usual ones that you can buy in the Ace Hardware or in Sigurado, such. baka po, Madam Sponsor, yung nakita nyo lang, nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor, yung para sa immediate needs, cash vault lang po na for the finance section. Alam nyo yung sinasabi niya na vault na hanggang hips? Putya guys, malaki rin ho yan, ha. Tingnan nyo po. Malaki rin po yung vault na yan. At hindi mo po pwedeng sasabihin na baka ganito, oh. Hanggang hips ba? Ay, ito sa bangko, pang bangko. Ayan, pang bangko na vault. Baka yan. Ganyan kalaking vault. Meron pa daw sa fourth floor daw, mas malaki. O, ang daming pira ng mga hinayupak, no? So, siguro ganito kalaki na vault. No? Kasi billion man ang laman. Billion. So, kung billion yung pera na pumapasok sa'yo, ito talaga ang kailangan mo para pambayad sa mga trolls. Grabe ang pera sa gobyernong Bangag. Sobra-sobra na. Tuloy natin, guys. At least umamin siya na may vault. So, meron talaga. Kaso nga lang, hips lang daw. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin
if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers Mhm. who are receiving 75,000 pesos monthly. Wow! At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga, downline o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers Mhm. who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Oho. Would you confirm that, Madam Speaker, Madam Sponsor? Madam Speaker, Your Honor, again, the agency denies that there is an existence of 10 vloggers who earn that much, Your Honor. Putya, antindi, no? 10 vloggers yan. So, alam na natin sino ang mga hinayupak na yan, mga insaybada vloggers. So, yung 10 vloggers daw, yun yung pinakahid. So, yun yung pinaka-utak ng lahat ng mga paninira kay Vice President Inday Sara, lahat ng mga nagpapakalat ng fake news. Yun yung 10 vloggers. Pero yung 10 vloggers, meron din po silang mga under. So, meron silang mga downlines, parang networking. So, yung downlines na yan, meron ding sahod ng mga 10,000 buwan-buwan. So, except pa yung mga allowance na yan po sa mga bonuses. Para networking datingan na, animal, no? Ginawang networking nila yung pagtutrolls. Ito po kasing mga nakaraang araw, Mhm. meron pong lumabas na news item na yun daw pong nanay ko di umano ay konektado sa mga diskayas. Mhm. Isang report ng isang news channel. At tinignan po namin yung analytics. Talagang Binuboost. binuboost yung item na yun, yung news item na yun. Talagang funds were heavily poured on that news item. At ito naman po ay pinick up ng mga vlogger para Pinapakalat. po ipakalat ang maling istorya na yon. Kaya po, naniniwala po ako na napakalaking pera ang ibinubuhos dito Mhm. sa departamentong ito para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, if I may say, ang nanay niyo po ay teacher ko nung grade 4 po ako sa Filipino, sa Merinol po. And I Oy! can vouch for Ma'am Edna's integrity. No? And yung binuboost po na napapansin nyo, hindi po galing at least on the PCO's end, wala po talagang mga nakaganon na trabaho, gumagawa ng trabaho na hired ang PCO to boost such vlogs or to boost propaganda po, like yung sinasabi niyo po. Opo, ma'am, kayo pala ay estudyante. Pero ma'am, sana hindi kayo naiinis sa akin habang kayo ay dumedepensa sa budget ng PCO. Tayo naman po ay gumaganap lang naman sa ating tungkulin. Ayan. Kahit sabihin po nila na wala daw silang ganon, hindi naman kasi po pwedeng ano yan, kumbaga, i-hire ka namin, ganon. Ano na yan, under the table? Ano lang yan, parang usapang ano lang yan, usapang mga siraulo lang. Ay, ito, ganito gawin natin. Banatan nyo, ha? Parang on-call datingan ba, contract. O sige, pagkatapos ng banatan, iboboss namin yung mga banat mo. Kasi nga, galit na galit si Senador Marcolita kay Martin Romualdez Saldico sa Coraco, di ba? Ang matuta nila sa Senado. Birahin natin si Marcolita, iboboss namin, pero banatan na ho ninyo. Tapos, alam na namin, ito na yung bayad namin sa inyo. Bukod yan, iboboss pa namin. Yan lang naman yan. Kahit hindi nyo aminin, oh. Natanong ko rin po sa committee hearing ng public info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang si Yusek
Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. Oy, At meron po siyang campaign na nagngangalang Usap Tayo, Bayan Muna, na naglalayon na i-promote ang pagiging mapanuri at maging mapagmatsyag fake news sa daw. pagbasa ng mga Balita. social media content, maging matalino para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay actual facts. Madam Speaker, Your Honor, yes, we confirm that there is such program. Ito po ay part of the FOI campaign that is under the PCO, Your Honor. Putya, no? Ba't kaya ikot dyan, anti-krerering? Umiikot para daw mag-inform kung paano paniwalaan yung totoong balita, kung fake news ba or hindi. Eh, yung umiikot, nagpapakalat ng fake news, ang tangingot ng gobyerno, no? Hoy, mag-impluwensya pa sa mga estudyante itong fake news maker at takdog ni Bongbong Marcos na si Claire Castro. Matindi ang amat sa mga to. Hingi po ako ng copy ng module na yon, if any, pero hindi po nakatanggap ang aking opisina ng module ng Bayan Muna. Usap Tayo, Bayan Muna. Madam Speaker, Your Honor, we will send, we promise to follow up on this and we will send your office, Your Honor. Opo. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor. Malamang yung module doon nakalagay, nandun yung mga FB page natin at saka mga YouTube channel. Nilalagay ni Andy Grerering, ito mga DDS vlogger to. Huwag kayong maniwala dito. So dito tayo maniwala. So pinopromote yung mga ensaymada vlogger sa mga estudyante. Animal talaga, oh. Tindi ng mga hinayupak na ito. O ito, pakinggan natin itong sunod, next. So, si Attorney Claire Castro po ay nagiging kampiyon laban sa disinformation. Ngunit, Hindi ka, kampiyon sin, parang baliktad, sarcasm. Kampiyon sa mga fake news. Kampiyon sa mga fake news yan. Ilan? Kung. Ay nakakakitaan si Yusek Claire Castro bilang propagandist ng ating Pangulo na parang hindi befitting para maging isang spokesperson ng Presidential Communications Office. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung drug testing bill ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, napakatapang ni Yusek Claire na binansagang unconstitutional agad ang bill na ito na ipinasa sa Senado para sa drug testing. Samantalang sa ating civil service rules, merong mga requirement ang CSC para isailalim sa drug testing ang mga ordinaryong kawani ng gobyerno at mga opisyales ng mga local government units. Kung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno ay pwedeng sumailalim sa drug testing, bakit tila baga meron tayong hinaharang na mga malalaking opisyales na mag-undergo ng drug testing? Wala naman yatang masama dito, distinguished sponsor. Your Honor, Madam Speaker, Your Honor, sasagutin po namin doon po sa anggulo nung kay Yusek Claire. Maingat po si Undersecretary Claire Castro. Kada press conference niya po ay talaga sinisiguro niya na meron siyang mga evidence-backed, mga ebidensyang dala-dala bago po siya magbitaw ng kanyang mga press conference dahil alam na alam po ng media na mafa-fact check po niya ng media to kung Anong evidence? Puro fake news nga. Mga gawa-gawa yung si Claire Castro. Talagang ensaymada vloggers lang ang datingan niya. Putya ng spokesperson na yun nakabuwisit. Ebidensya. kung sinasabi niya po ay may katotohanan or mere propaganda po, Your Honor. Pero, Madam Speaker, Madam Sponsor, kung tutusin, pwede naman maging optional to on the part of the President
Maaari niyang gawin ito ng malaya, di po ba? At hindi na kailangan pang magbitiw ng salita ang ating spokesperson na ang isang panukalang batas ay unconstitutional. Unconstitutional. Hirap na si Madam. Madam Speaker, Your Honor, are you referring, Your Honor, to, can you repeat again, Your Honor? You're referring to, Ang ibig pong sabihin, Madam Sponsor, hindi po kailangan bansagan agad na unconstitutional ang panukalang ito ng ating butihing senador. Sapagkat malaya naman ang ating presidente na magsagawa ng drug testing. Correct. Without outrightly saying na unconstitutional kagad ito, itong panukalang batas, pwede naman niyang paunlakan itong mungkahi ng ating senador. Madam Speaker, Your Honor, ako po ay hindi abogado, ngunit ang asawa ko po ay abogado. Tinanong ko na po yan. Sa ngayon po, unconstitutional po kasi talaga ang kapag parang voluntary po ang drug testing. Hindi naman po yan parang persado na lahat kailangan mag-undergo, Your Honor. Mga ulol, paano nagiging unconstitutional yung panukala na layunin natin malaman kung mga bangag ba yung nakaupo sa gobyerno, lalo na kay Bongbong Marcos? Yan ay panukala pa lang. So ngayon, himay-himayin, pag pumasa yan, magiging batas na. Sa ngayon kasi, walang nag-uutos na batas na magiging mandatory ang drug testing. At hindi nga po pwedeng sabihin, magboluntaryo ka. Kasi wala pong batas. Kaya para matapos na po ang lahat, para malaman natin kung bangag si BBM or sobrang bangag, mga adik yung nasa palasyo, gawin nating mandatory yung drug testing. Bakit matakot kayo? Kasi nga, positibo kayo dyan. Si Baki pa lang, budlat ang mata. Si Charis pa lang, budlat ang mata. Lalo na si NgiWM, nakalak ang panga. Positibo. Dapat nga kayo ang mangunguna dyan eh. Sa PCO na manawagan, magpa-drug test po tayong lahat kasi meron tayong issue na bangag daw si NgiWM. Ba't kayo kumukontra? Halatang halata kayo. Hindi persado. Yan na si Buplax. If I may add, hindi rin po pinipigilan ng PCO or kahit nino man po ang pagsulong ng any member of Congress sa ganitong mga panukalang batas kung kailangan in the future, Your Honor. Ngunit sa ganong terminology, parang ating Hinaharangan. binabara na agad. Correct. At dinedepensa ng ating Pangulo. Anyway, isa pa, sinabi rin po niya na ang Pangulong BBM was not the first to expose corruption in infrastructure projects. On September 3, sabi ni Yusek Claire, he hit former President Rodrigo Duterte with the criticism that VP Sara would have investigated ghost projects even during the former president's term. Pero lumalabas sa mga dating press conference ni PRRD na kinall out niya rin ang DPWH na merong rampant corruption, lalong-lalo na yung mga ghost projects. Gentle reminder for distinguished colleague from Sagip Party List, please wind up. Madam Chair, napansin ko po yung oras ko na habang sumasagot po ang Madam Sponsor, hindi po humihinto yung oras ko. May I request for a 5-minute extension kasi hindi po humihinto yung oras ko. Sinisita na ni Garen kasi papunta na sa kay Bongbong Marcos Herpolical Drug Test. Ang mga adik mabibisto na animal. Adik sa pulburon, adik pa sa pira. Lahat na lang sila, mga adik lahat. Ito, continue natin kaunti. Let me just wind up with a manifestation. Ngayon po lumalabas na nagkakaroon ng optics versus reality. Ang nagiging pangunahing trabaho na lang ng PCO ay pabanguhin ang imahe ng ating administrasyon.
sa gitna ng mga iskandalo na talagang nakakarimaryo kung tutuusin. At hindi ko alam kung nagiging epektibo sila sa kanilang mandato para depensa ng ating Pangulo. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang eleksyon, 4 lang yata na administration candidates ang nanalo. Ito ay isang testamento na mukhang hindi epektibo ang ginagawa ng PCO sa pagpapabango ng imahen ng ating administrasyon, partikular na ng ating Pangulo. Madam Speaker, Your Honor, rine-report din po ng PCO ang lahat po ng available help, lahat ng programa na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan. Hindi lang naman po mere pagpapabango ng ating Pangulo ang ginagawa ng PCO. Also, ang IBC 13, which is one of the government corporations attached to PCO, Congress TV po, nagde-deliver po ng live ng mga hearings. So wala po yun editorializing. Yun po ay hinahatid live. Wala hong putol. So kaano ho ang nangyayari sa mga committee hearings sa Kongreso, sa mga budget hearings, yun po ay hinahatid live. So wala pong pinapabango doon or wala pong specific na pinapakita. Lahat po yun ay delivered live. Ganun din po sa Pangulo, ganun din po ang hinahatid po ng PCO. Your Honor. Thank you, Madam. Wala naman kasing maihatid din na mga balita itong PCO kung anong ginagawa ng IWM. Walang proyekto eh. May balita lang, flood control, puro ghost project. Wala, bahong-baho, nagbantot ng IWM. Sponsor, nanala po ang ating Pangulo primarily through marketing genius, through social media. Yan po ang kanyang sinasabi na nagpanalo sa kanya, ang social media. Ngunit, hindi naman pwedeng puro social media na lang. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang social media para pagtakpan ang mga kamalian ng ating gobyerno. Kung mahusay sana ang pamumuno ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan sanang gumastos ng napakalaki sa social media para ipagtanggol ang administrasyon na ito. Yun nga pong ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte, ang mismong taong bayan na ang nagtatanggol sa kanya. Correct. Hindi niya na kailangan mag-hire ng mga napakaraming trolls at keyboard warriors. Mismo mga tao na mismo ang nagtatanggol sa kanya. Hindi na kailangan maglaan tayo ng artificial na magtatanggol sa ating pamahalaan. Madam Speaker, Congressman Marcoleta, please wind up. Kay Tatay Digong organic talaga ang mga supporters, no? Pero dito kay Bongbong Marcos kasi, nanalo yan dahil sa mga Duterte, natulungan talaga yan ng mga DDS. Yan ang maliwanag dyan. Kasi ang mga DDS noon pa hanggang ngayon ay talagang pinoprotektahan si Tatay Digong. Hindi na kailangan ng pundong malaki para sa PCO. Hindi na rin kailangan ng mga trolls. Pero si Bongbong Marcos, kailangan niya talaga ng mga trolls. Kasi nga, wala sa kanya nagpuprotekta na totoong tao. Puro mga artificial, mga AI. Dito mga trolls sa atin, ang dami. Yung nagla-like, puro mga Indiano. Yung profile, puro mga bungal. Ang supporter si Bongbong Marcos ay mga adik, mga trolls, mga keyboard warriors. Yan ang totoo. Walang matinong supporter si Bongbong. Kung ikaw, matino kang tao, ba't ka susuporta sa isang presidente na alam mo, questionable yung pagkatao? Mukha pa lang, gumigiwang ang ngayon humingiwi-ngiwi. Kaya sabi mo, merong organic supporter si Bongbong Marcos sa social media? Wala. Lahat yan bayad. Binisto na nga ni Kung Marcolita ang lahat na merong 10 leader na Ensaymada Vloggers na meron ding downlines na marami
Yung downlines na kumikita ng 10,000 buwan-buwan. Siya naman, mga almost 100,000 buwan-buwan. Except pa yung mga bonuses, may mga load allowance pa. Ganun katindi ang trolls, keyboard warriors ng Marcos admin na ang nagmamanage ay PCO. Pinunduhan niya ng milyon-milyon. 25 million sa iba't ibang ahinsya na pupunta sa PCO. 5 million sa PCO, 10 million sa galing kay Bersamin, Lucas Bersamin, 10 million galing kay Baki, a total of 25 million para lang sa mga trolls. Buwan-buwan po yun. Ganon katindik. Dahil pinunduhan po nila yan. Ganon talaga, hindi sila lumalaban ng patas. Pero tayo dito, sa Bisdak Pilipinas, laban lang para sa katotohanan. Bisdak Pilipinas, God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.